Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Pumili sila ng mga hari nang wala akong pahintulot. Naglagay sila ng mga pinuno, ngunit hindi naman ayon sa aking kagustuhan. Ginawa nilang Diyos-Diyosan ang kanilang pilak at ginto na nagdala sa kanila sa kapahamakan. Kinasusuklaman ko ang guyang sinasamba ng mga taga-Samaria. Napopuot ako sa kanila. Hanggang kailan pa sila mananatili sa karumihan? Ang Diyos-Diyosang yan ay mula sa Israel. Ang guyang yan ay ginawa ng tao at iya'y hindi Diyos. Ang guya ng Samaria ay magkakadurog-durog. Naghahasik sila ng hangin at ipo-ipo ang kanilang aanihin. Ang mga nakatayong trigo'y walang uhay, kaya't walang makukuhang harina. At kung magbunga man yon, kakainin lamang ng mga dayuhan. Ang mga altar na ginawa sa Efraim, ang siya ring nagparami ng inyong mga sala. Sumulat man ako ng 10,000 kautusan, ito'y pagtatawanan lang nila at tatanggihan. Nag-aalay sila ng handog sa akin, at ang karneng handog kanila mang kainin, hindi pa rin ito kalugod-lugod sa akin. Gugunitain niya ngayon ang kanilang kalikuan at paparusahan sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Sila'y magbabalik sa lupain ng Ehipto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang paalis na sila, dinala kay Jesus ang isang piping sinasapian ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita agad ang pipi. Namangha ang mga tao at nasabi nila, kailanman ay wala pang nakitang katulad nito sa Israel. Subalit, sinabi naman ng mga Pariseo, nakapagpapalayas siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pinuno ng mga demonyo. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng mga taong may sakit at karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y nanlulupaypay at litong-lito, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. While they were going out, a man who was demon-possessed and could not talk was brought to Jesus. And when the demon was driven out, the man who had been mute spoke. The crowd was amazed and said, nothing like this has ever been seen in Israel. But the Pharisees said,
It is by the prince of demons that he drives out demons. Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness. When he saw the crowds, he had compassion on them, because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field."